bida, yung character ko, mabuild ko yung pagiging inosente ng character ni Ayla, yung pagiging heroic niya. Yun po. Bigyan mo kami ng konting idea kung bakit dapat namin panoorin itong teleserye. Moon of Desire po kasi, it's not just a sexy drama na teleserye po. Ito po yung teleserye na may kwento talaga po na it's about medical, it's about a love story. Kasi diba, it's about hypertrichosis. It's an abnormal hair growth sa katawan ng tao, which is, based sa research ko, is origin ba sa Thailand po may mga ganong tao na sila. So, syempre po, maku-curious ang tao. Ano bang buhay ng isang may hypertrichosis? May karapatan ba silang mabuhay ng masaya? Pwede rin ba silang magkaroon ng kaibigan? Ano yung, parang, kaya ba nilang mabuhay ng normal? So, yun yung tatakbo doon. And plus the fact na isa ako ditong DJ. So, marami sa atin ang mahilig makinig ng radyo. So, mahilig sa mga love advice. So, yun. Yun po yung ng Moon of Desire. Yan, Manay, thank you so much for your question. Manay, ang director po nito ay si Direk F.M. Reyes. And makakasama po ni Meg, sina JC De Vera, Dominic Roque. And we'd like to acknowledge the presence of our beloved business unit head, Mr. Ruel S. Bayani. And once again, Ms. Mavic Odukayan, our production manager. Our next question will come from the unsinkable Miss Mercy Laharde. Unsinkable! Hi, Meg. Hello po. When I first laid eyes on you, parang gusto mong minang ng Salmeg type. Wow, naman po, salamat. Anyway, naniniwala ka ba sa saying na if there's desire, there's fulfillment? At ano ng mga desires ang magkaroon ng fulfillment sa buhay mo? Una po, syempre po, pagpasok ko sa showbiz. Kasi, I started as talent po eh. So, hindi ako basta na lang naging bida, naging Meg Imperial. Nag-umpisa po ako ng from scratch, kumbaga, na passers-by, sa likod ng mga malalaking artista. Ayan po, doon po ako nag-umpisa na talagang pinagdaanan ko po yung hirap na maging So, ito yung dinidesire ko po na magkaroon ako ng hit, ito ng break sa showbiz ko. So, ito na po, nakamit ko naman po, and with the help po ng ABS-CBN. So you believe that there's desire, there's fulfillment, even without meaning? Opo, kasi syempre, mapa-araw, mapagabi po kailangan yan. Kailangan may desire ka, may motivation ka sa sarili mo po. Okay, thank you. Thank you, Tita Mers. Our next question will come from the President of EdPress, June Nardo. Meg, kasi dun sa launching movie mo last year, Minor de Edad, medyo tame pa yung pagpapakita mo ng katawan. Mukhang dito sa plug pa lang ng Moon of Desire, naka-two-piece ka na. Paano ka na-convince na gawin ko sa TV? Why not on movies? Siguro po kasi, dahil nga po first ko po yung Minor de Edad, hindi pa po ako ganun ka-prepared na gawin yung mga ganung bagay. And thus, ito po yung magiging launching ko po sa TV. Kaya po, feeling ko naman po, hindi naman po siya naging bastusin. Nagawa po siya artistically ni Direk FM, kaya napapayag din po ako. And kaya ako po ginawa, hindi ko naman po gagawin ang proyektong ito kung hindi po ako magtitiwala sa prod po namin, aalagaan po nila ako ng maayos at hindi naman po nila ako pababayaan na maging bastusin po ako sa harap ng maraming tao. Hindi ka ba natatakot kasama mo si Ellen Darna na mas matapang mag-ubat kaysa sa'yo? Oo nga po, pero hindi naman po kasi, Moon of Desire naman po, hindi naman po, basta na lang po sa paghuhubad eh. Magkaiba po kami ni Ellen kasi ako po, iba po yung pagiging desirable ko, iba po yung sexiness ko, iba rin po si Ellen. So, ano ba yung klase ng sexiness mo? Nararamdaman mo? Well, sa pakiramdam ko po. Hindi, ako po kasi,
feeling ko nandun po ako sa innocent yet sexy na image. Na parang... Dahil virgin ka pa. Napag-usapan na po natin sa press ko niya na minor de edad. Hindi ko na po ulitin.